Hayig saon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. And gusto lang na ako i-share ang pulong sa Ginoo it because mao ni ang part nako no sa commitment nako sa Ginoo, which is ang mag-share sa iyahang pulong sa inyo ha. And ang pulong sa Ginoo makita sa Romans chapter 11 verse 15. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, kung sa dihang gisalikoy sila ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios, unsa pagkaha kung dawaton sila makahatag kinig kinabuhi alang sa mga patay. These passages naga-describe about sa kaluwasan sa mga dili Hudyo. No gina-describe kung paano giluwas no ang mga dili Hudyo. And kini nga verses gina-emphasize no ang kaluwasan sa tanang katawhan or kung giunsa gidawat ni Jesus ang katawhan diri sa kalibutan, and kung paano no ginahatag ni Jesus ang iyahang life diri sa kalibutan para mapasaylo ang atong mga sala. And kini nga verses gina-emphasize about sa life no nato nga before makasasala ta, before nga ang atong mga kapakyasan is grabe kayo kaalaot, but through God no siya ang magahatag sa atoa og salvation, siya ang magahatag sa atoa og kanang freedom no para mamili ta nga mag-serve sa iyaha. And mao kini ang pinaka-importante no gina-emphasize niya nga si Jesus gihigugmatan niya. Si Jesus concerned siya sa ato ang kinabuhi, it because gina-offer niya ang iyahang kinabuhi para mapasaylo ang ato ang mga sala. These verses encourage ta niya mag-serve sa Ginoo, it because giluwas ta niya no, it because siya ang magbayad sa atong sala totally, tanan-tanan, it because with our own strength, own ability dili nato kaya mabayaran ng atong sala. Kay mahitungod no sa sala nga atong nabuhat, dili jud ni nato siya kaya bayaron no sa mga bahandi nga naa sa atoa. But truly Jesus Christ, siya na jud ang magbayad sa atoa. That's why I encourage you and even the scriptures who serve Him totally ihatag nato ang atong kinabuhi sa iyaha, it because si Jesus giluwas ta niya.